There is this beautiful verse written in Psalm 119, which says that everything serves the purpose of God. Please remember that. Everything in this world serves the purpose of God. Lahat ng bagay dito sa mundo, lahat na nangyayari sa buhay mo, ay nangyayari para paglingkuran at maganap ang kagustuhan ng Diyos. Both good and bad, it serves the purpose of God. Whether it is beautiful or ugly in your eye, it serves the purpose of God. Maaring sa tingin mo, walang kwenta o nakikinabang ka, hindi lang para sa iyo yan. Nilagay ng Diyos yan sa mundong ito, lalong-lalo na sa buhay mo. Ito ay dahil para sa kanyang mabuting plano at dahilan. Amen? Isa sa palaging tinatanong ng mga tao, ito, bakit kaya ang Diyos, nung ginawa niya ang mundo, nung ginawa niya ang buhay natin, bakit meron pang sakit? Di niyo po ba natatanong yun? Why can't we have a life that is free from pain? Bakit kailangan pa tayong masaktan? Bakit kailangan pa tayong magdusa? Nasabi natin ang Diyos ay mabuti, ang Diyos mapagmahal. Panginoon, kung talagang mahal mo kami, bakit hinahayaan mo kaming masaktan? Because remember once again, go back to that verse. Even pain serves a purpose. Kung walang dahilan, hindi ilalagay ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? And what is the purpose of pain? It is a signal for you to do something. Pag nasasaktan ka, palatandaan yan na kailangan bigyan mo ng pansin, alagaan mo, ingatan mo, mag-focus ka dyan. Alam niyo po, sabi naman doktor, pag sa katawan natin, may nararamdaman kang kirot, magpasalamat ka. Kasi pag wala kang nararamdaman na kirot, pagkatapos pag nagpa-check up ka, makikita nila huli na palang lahat. Yung kirot, yun pala yung signal, yun pala yung palatandaan, nag-uumpisa na yung sakit sa iyo. Dahil kung hindi pala kumikirot, kung wala palang sakit, mas delikado po yun. Yun yung nakakamatay na sakit. Pag meron tayong sakit sa ating pagsasama, anong ibig sabihin? Isang palatandaan na tayo'y nagmamahal, na meron tayong pinapahalagahan. Di po ba? Pag nasaktan yung anak mo, nasasaktan ka rin. Di po ba? Pag inawa yung anak mo at wala kang pakialam, anong ibig sabihin? Hindi mo mahal ang anak mo. Di po ba? Kung kabili-bili pa lang ng sasakyan mo, nasagi na, nagasgas na mararamdaman mo. Pag nainis ka, ibig sabihin pinapahalagan mo sa sasakyan mo. Pero pag nabanggayan at wala lang sa'yo, anong ibig sabihin? Mayaman ka, wala kang pakialam. Kasi makakabili ka ulit na sasakyan. Di po ba? Ibig sabihin, walang halaga yung sasakyan sa iyo. Amen? Lahat ng bagay sa buhay natin may dahilan. At ano ang dahilan? Yan ay nilagay ng Diyos para maipakita ang kanyang kagandaang loob. Yan ay nandiyan para maipakita ang kanyang presensya. Naglalagay ng mga bagay o karanasan ang Diyos sa ating buhay para din sa atin, para sa ikabubuti natin. Kaya nga po tignan niyo sa Ebanghelyo, bakit hinayaan ng Diyos ang mga tapat na tao minsan na magdusa, maghirap? Si Zacarias, tapat naman pong nagsaserve sa templo, naglilingkod sa templo, pero napipi siya. Itong kanyang asawa, si Santa Isabel, si Elizabeth, hindi naman masamang tao. Napahiya sa mga tao dahil ang tagal-tagal na, tumanda na, baog, walang anak. Meron din palang dahilan. Yung pagkapipi, yung pagkabaog nila. Kasi gagawa ng isang milagro ang Diyos. Mula sa kanila, magpapakita ng isang nakakamangha na tanda ang Diyos. Kahit na tumanda na sila, ginamit pa rin sila ng Diyos. Naging instrumento sila para isilang ang magpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo, si San Juan Bautista. Even the barrenness
even the muteness serve a purpose. God used that as a sign of something miraculous to come. Ganyan din po, palagi nating isipin, pagnilayan, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, sabihin mo, this serves the purpose of God. Magpasalamat ka na agad sa Diyos dahil gagamitin yon ng Diyos para maipakita ang isang nakakamanghang plano sa iyong buhay. Kung iniwan ka ng asawa mo, ayaw ka na niya, sabihin mo, salamat Lord, this serves your purpose. Kung nalugi ka sa business mo, wala kang pera, magpasalamat ka, thank you Lord, this serves your purpose. Kung nagkasakit ka man, nalaman mo, cancer yan, sabihin mo, salamat Lord, this serves your purpose. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay mabuti at may mabuting dahilan. Bakit nagiging masama lang yan? Sa paningin mo, amen? Nagiging masama lang ang mga bagay dito dahil sa paghuhusga ng tao. Amen? Remove your judgment. Alisin mong masamang paghuhusga mo sa mga bagay. Because it may not serve your purpose now, but in the end, in the long run, it will serve the greater purpose of God. Maaring walang pakinabang sa'yo yung karanasan mo. Wala kang nakikitang mabuting balik sa'yo yan. Hindi pa ngayon. Tandaan mo yan. Dahil ang mas magandang plano at layunin ng Diyos, mas magandang kabutihan ang tatanggapin mo mula sa Kanya. Meron po akong nakausap. Tinatanong niya sa Diyos, bakit binigyan siya ng cancer? Pag-serve naman po siya sa simbahan. Hindi naman po siya masamang tao. Pag meron mga humihingi sa Kanya, nagdo-donate siya. Bakit kaya siya binigyan ng cancer? Tumigil po siya sa kanyang pagtatrabaho dahil nagka-cancer siya. Pero alam niyo po, nung habang nagpapagaling itong taong ito, inanyayahan po siya na mag-serve ulit sa simbahan. At nung nag-serve siya, hindi lang po sa simbahan, pati po dun sa mga bata na nasa DSWD. Sabi niya, Father, nagpapasalamat ako dahil kung hindi siguro ako nagkasakit, una, hindi ako nakapagpahinga. Pangalawa, hindi ako nagkaroon ng oras para maibigay ko yung buong panahon ko, buhay ko, makapag-serve sa mga bata. Kasi Father, sabi niya, nung nakapag-serve ako, naglilingkod ako sa mga bata, kahit na may sakit ako, tuwang-tuwa ako. Yung mga bata na pinupuntahan ko, binibisitahan ko, nakikita ko, broken families sila, wala silang magulang, ako yung nagmistulang nanay nila. Nakita ko yung ano ba yung purpose ko, ano ba yung dahilan ng aking buhay doon. At alam niyo po kung ano nangyari. Doon sa kanyang pagsaserve, gumaling siya. Dahil yung tuwa na kanyang nararanasan, yun yung nagpagaling sa kanya. Pwede kang maging malungkot. Di po ba? It's your choice to be sad, to be lonely, to be miserable when you have problems. And yet, I am challenging you, my dear friends. When you have a problem, please open your minds. Please open your eyes. Please open your hearts and ask this question. What is God's purpose in this problem? Paano ba itong problemang ito makakatulong sa plano ng Diyos? At paano ba ako makakapaglingkod para sa Kanyang kagustuhan? Tandaan mo, walang binibigay na bagay at karanasan ang Diyos sa iyo na walang kwenta. Lahat ng ating mga karanasan, lahat ng mga tao dyan sa buhay mo, kahit na sinasabi mo, sasaktan ka nila, may dahilan yan. May mabuting dahilan yan. Nandiyan yan para paglingkuran ang plano ng Diyos at para mas mapabuti ka. That is why the good news is, everything is a blessing. Everything is a grace from God for you and for the Lord.